Mapagpalang araw sa lahat na kung saan ay muli ay tayo ay makakapag-basa o makakapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. At itong Isaiah chapter 35 ay napakahalaga para sa ating mananampalataya, para sa lahat ng tao. Because this is the joy of the redeemed, na kung paano natin mararamdaman, no, yung kagalakan, ano ba yung mga tinangako ng Panginoon sa atin, ano ba yung mangyayari in the future. Mga kapatid, itong chapter 35 ay napakahalaga po talaga nito para sa atin. Ito ay, this is, ano tawag dito, 10 verses lang to po ito, pero napakahalaga nito, napakalawak po ang nilalaman ng chapter na ito. Puri ng Panginoon. This is a prophecy. This is a God's warning to His people. Hindi lamang nung unang panahon, kundi magpahanggang ngayon. Yun po ang kadahilanan kung bakit sa mga panahong ito ay naririto po ang aklat na ito. Sapagkat itong mensahe na ito ay magpahanggang ngayon sa henerasyon natin at kung may darating pang mga henerasyon. Kaya napakabuti po ng Panginoon na ito ay ating lagi siyang papurihan sapagkat binibigyan niya tayo lagi ng pag-asa sa kabila ng ating mga nararanasan. Sabi dito, excuse me po. Sabi sa 35, verse 35, chapter 35, verse 1 to 3. The desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom. Like the crocus, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy. The glory of Lebanon will be given to it, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Nakita po natin dito kung paano ang Panginoon ay binibigyan kaagad, no? Nakita dito yung paglalarawan na tayo ay may tayo ng kagalakan. Purihin ng Panginoon, di po ba? Na yung kagalakan na yun ay mararanasan natin sa pamamagitan lamang ng Panginoon, no? Na kung saan yung salita niya ay inaano dito yung wonderful na mga promise ng Lord, na kung saan someday in the future the earth will transform, di ba? Filled with joy, wala na yung ating mga sakit na yan, wala na yung mga problema na yan, at kung ano man yung nararanasan natin sa daigdig ngayon, na kung saan ay dumaranas tayo ng krisis, di po ba? One day the Lord Jesus Christ will return and establish the God's kingdom. So yun po yung assurance ng Lord sa atin, na the future of the earth is bright, hopeful, promising, and encouraging. The Lord is going to change this evil world back into a garden of Eden. So ano po nga ba yung may hiling natin, no? So kung ano man yung nararanasan natin ngayon, endure lang po natin yun, kasi meron tayong Panginoon na siyang nag-aagapay sa atin. Sabi niya dito sa verse 4, alam niyo po tong verse 4 na ito, nung kasalukuyang meron akong pinagdaraanan sa aming pamilya, ay sobrang napaiyak po ako talaga dito. Kasi napaka-comforted po ng verse na ito, at sobrang makikita mo talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi niya dito, say to those with fearful hearts, be strong and do not fear. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Basahin ko po sa Tagalog, sabi dito, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Purihin ng Panginoon, no? Na kahit na samut-sari yung nararanasan natin, the obstacles, the pain, especially, diba, the sufferings and trials, lahat yan ay hindi nalilingid sa Panginoon. Sabi nga dito tunghayan natin yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 19 to 21. Sapagkat nananabig ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos.
So, lahat ng ito ay tinutulot ng Diyos, no? Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon dumaraing ang isang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Purihin ng Panginoon. So, ang lahat ng ito, sabi rito, ay hindi lingid sa Panginoon. Lahat ng ito ay mararanasan ng tao. Pero ang Panginoon ay tapat, di ba? Bibigyan niya tayo the way of escape to temptation at bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na ating dinaranas. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang Panginoon lagi nagpapaalala yan. Lagi nagbibigay ng paalala sa bawat tao upang lagi rin maalala ng tao na mayroong Diyos. So, ang tao kasi kapag yan ay sobrang saya, sobrang nakikita niya yung paligid niya, nandun na lahat, di ba? Sagana. Sometimes, hindi naaalala ng tao ang Diyos. Na lahat ng nasa kapaligiran niya ay galing sa Diyos. Pero alam niyo po ba, ang Panginoon, lagi nagpapaalala yan. Nandito ako, anak. Nandito ako na Diyos mo. Na gusto ng Panginoon, i-acknowledge natin siya. Na kung saan ay nagpapaalala lagi ang Panginoon sa pamamagitan ng mga sirkumstansya, na kung saan hindi natin dapat ipagdamdam ito, yung mga nangyayari ito. Bakit po? Kasi every now and then, yung ating mga kahinaan ay ito ay pagpapaalala, no? Sa pamamagitan nito, inaalala natin ang Panginoon. Sa pamamagitan nito na pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan natin siya. Yun lang po yun. Kaya purihin po ang Panginoon dahil maging sa buhay ni Paul, di ba? Mas nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang kahinaan. Ganun po sa atin. Na ito'y nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kahinaan, ating mga kasakitan, ating mga nararamdaman na kung saan ang Panginoon nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sa kabila ng ating mga dinaranas, meron pong saya. Meron pong saya kasi ipinapaalam na sa atin ng Panginoon kung ano yung in the future na mangyayari. Ano yung hinihanda niya para sa atin. Bagamat tinuran niya na ito'y hindi kayang isipin man lang ng tao yung inihandang lugar para sa atin. Pero dito, binigyan ito ng pahapyaw na napakaganda, no? Binanggit pa rito yung patungkol sa highway, no? Yung sinabi pa rito yung leaf, yung mga bulag, no? Yung mga ay makakalakad, yung mga pilay, di ba? Makikita yung bulag, yung aawit sila sapagkat naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon. At sabi rin dito yung sa desert, di po ba? At magkakaroon ng mga magiging maayos na, no? At ang lahat ng ito po na kung saan ay bubukal ang tubig doon sa stream, no? Makita natin kung paanong ni-restore ng Panginoon yung lahat ng ito. At pinapauna niya na ito sa atin upang nga po purihin ng Panginoon, no? May mga interruption po tayo, sorry for that. At dito, sige, pagpatuloy po natin ito na kung saan ang pagkaka-describe po dito na sinabi rin po dito sa verse 8. And the highway will be there, it will be called the way of holiness, and the unclean will journey on it, it will be those who walk in that way. The wicked fools will not go about on it. So, the Messiah Kingdom, yung highway dito is the name of the way of holiness. The Messiah Kingdom will have a very special highway running through the midst of it, a highway that will be known as the way of holiness, na kung saan ito ay binabanggit din dito, 'di ba, na kung saan yung danger dun sa so yung journey, 'di ba, yung danger ng mga hayop, yung mga yung mga mga leon, mga nangangain na mga hayop, no, wala na to. And also yung mga thieves, yung mga iba't ibang dinadaanan natin na minsan matatakot ka po, di ba? Matatakot ka kasi madilim or
It's very dangerous na dumaan doon, pero wala na po ito lahat ng ito. So wala na, 'di ba? Makakalakad na po tayo ng maayos, magiging maayos na po yung ating daraanan. Ito yung napakagandang ano sa atin na kung saan, 'di ba po, pag tayo nagta-travel, andun yung worry natin, andun yung fear natin na baka magkaroon po tayo ng mga aberya sa daan, but this is the highway, the way of holiness, na kung saan patag na, no? Pinatag na ito ng Panginoon. Pinaganda na, sobrang ganda na wala na tayong aalalahanin pa. The wonderful promise of God na kung saan dito na ibabaguhin niya, i-change the earth, na from dun sa sinful corruption, magiging maayos na ang lahat ito, perfect na. The present heavens and earth will recreated into a new heavens and earth. Sabi nga dito sa 2 Peter, no? Chapter 3 verse 7, 2 Peter. So tingnan natin dito, no, kung saan sinasabi na, basahin natin sa 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse 7. 7 to 13. So, basahin natin yung ilan. Sabi rito ng Panginoon, sa pamamagitan ni Peter, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Purihin ng Panginoon po, di ba? And after this moment, napaka buti ng Panginoon na hanggang ngayon, yun na lang yung hindi niya tinutupad na pangako, yung kanyang muling pagbabalik, sapagkat ibig niya ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. So ito yung pagpapalit na napapalitan na lahat. At dahil ganito, magiging wakas ng lahat ng bagay. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroroon ay matunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon na kung saan ay talagang tayo ay patuloy niyang binibigyan ng pag-asa, no? Na kahit na tayo dumaraan na sa ganito, meron tayong bagong langit. Diba po? Meron tayong pag-asa. Na itong pag-asa na ito yung binibigay ng Panginoon, pinapauna na sa atin. Kasi alam niya yung pagdadaanan natin dito sa mundong ito. Yung punong-puno ng kasalanan ng mundong ito, corrupted na mundong ito, no? Hindi natin to dapat mahalin, mga kapatid. Hindi natin dapat mahalin ang mundong ito. Bagkos, pagtiwalaan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon, basahin natin ang banal na aklat, at pagbulay-bulayan natin ito upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ating pinagdaraanan dito sa mundong ito. Tandaan po natin, mga kapatid, na kung tayo ay malayo sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Whatever yung circumstances that we had, praise Him, glorify Him in whatever we do. Yun lang, and trust in Him. Yun ang gusto ng Panginoon, na mag-depend tayo sa Kanya, mag-rely tayo sa Kanya, because He is the sovereign God. He is in control over this world. Nangangamba ba tayo na baka one day magkaroon ng lindol, actually nagaganap na ngayon, di ba? Magkaroon ng malakas like yung sinasabi, the big one, di ba? Kinakatakutan ng mga tao yan eh. Pero pinapauna na nga po ng Panginoon ang lahat ng ito, na ang lahat ng ito ay mararanasan ng daigdig na ito. Dahil po ang daigdig na ito, this is the temporary world. This is not an everlasting world. Hindi po.
This is a temporary. Kaya tayo po ay magpatuloy na kasama natin ang Panginoon at patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. Salamat pong muli sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama sa akin. Ang dalangin ko po na ma-share din nyo po ito sa inyong mga kaibigan. I-like nyo rin po ang aking Facebook page, Coffee and Bible, doon sa Facebook page na the same logo with this YouTube. At salamat po sa pag-subscribe. Salamat po. Tulungan nyo po ang inyong abang likod. Hindi naman po ito para kumita tayo, kundi ito po ay para ma-share din sa iba. At salamat po sa pagsuporta. Salamat po sa mga kaibigan natin, mga kapatiran, hindi man natin kakilala o hindi. Akin pong dalangin ang pagbubukas ng puso at ang isipan ninyo na nasa Panginoon. Sorry po. Upang nga po ay kayo ay manatili na lamang sa Panginoon at ang Panginoon lamang ang ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. God bless po everyone.